Anaka POV. Isang itim na van ang sinakyan namin, kaya kasama ko ngayon si Ella sa isang upuan. Samantalang si Elias at Finex ay magkatabi rin sa iisang upuan. Harapan ang upuan kaya magkakaharap kaming apat. Kanina pagpasok ko dito ay labis akong namangha, dahil ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaking van sa loob nito. May flat screen TV pa, may kama, may closet, may refrigerator at lababo. Pwede na nga gawing bahay ito. Gaano ba kay Amon si Elias Falcon? Masyado pa siyang bata para maging bilyonaryo. Sa bagay hindi na ako magtataka, matalino siya at magaling humawak at magpatakbo ng negosyo. Hanggang ngayon hindi ko siya pinapansin, dahil sa ginawa niya kay Raymond at Edward. Sumusobra na kasi siya, lahat na lang ng lalaking mapatitig sa akin o mapatingin lang. Kung hindi pagagalitan kulang na lang ay dukutan niya ang mga mata. Tumingin ako sa pwesto niya nakalukot ang gwapo nito mukha. Dahil kanina pa siya nagpapapansin, hindi ko siya pinagtuunan ng pansin. Naiinis yata ang lolo nyo. Kaya ayan kulang na lang magmukhang nilukot na papel ang itsura. Nada po naman ang mata ko sa katabi nito, ang boyfriend ni Ella. Tuwid na tuwid lang itong nakaupo, at seryoso masyado ang aura ng mukha nito. Siniko ko si Ella at mahinang bamulong. Ella, normal pa ba yung boyfriend mo? Para kasing robot. Bulong ko sa kanya. Grabe ka ate ha. Ganyan lang talaga yan. Masyado kasing seryoso sa buhay sagot nito. Talaga, kahit ngumiti hindi niya magawa. Saad ko. Oo ate kahit ako, hindi ko pa siya nakikitang ngumiti man lang. Pero ang gwapo niya diba? Nagniningning ang mga mata ni Ella habang sinasabi yun. Yeah. Gwapo pero weirdo. Anang ko, nasa kalahating oras na din ang binyahe namin. Nang makaramdam ako ng antok. Bakit ba parang antokan yata ako ngayon? Dati hindi naman ako ganito. Ipinikit ko ang mata ko, at sinandal ang ulo sa salamin ng bintana. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, ayaw naman sabihin ni Ella, ayaw ko din naman magtanong kay Elias, dahil naaalibadbaran ako sa pagmumukha niya. Pansin ko nasa expressway na kami, nakalabas na kami sa Manila. Ipinikit ko muli ang mata ko at natulog, inaantok talaga ako. Hindi ko kinakaya ang antok, bumibigat ang talukap ng mata ko. Sweetie, wake up! Nagising ako nang maramdaman ko ang mahinang tapik sa aking pisngi. Tumangala ako at nakita ko ang mukha ni Elias, bakit siya na ang katabi ko? Agad ko siyang tinulak at inismiron. Bakit ikaw ang katabi ko? Nasaan na si Ella? Tanong ko habang hindi nakatingin sa kanya. Napansin ko rin na hindi na umaandar ang sasakyan. Kanina pa lumabas ng sasakyan, kasama ng boyfriend niya. Turan nito. Ikaw, duro ko sa kanya, tumaas naman ang isang kilay niya. What? Tak ang tanong nito. Wala ka bang napapansin sa boyfriend ni Ella? Para kasing ang weirdo niya. Litani ako. Sweetie, ganun talaga paglahi ng mga gwapo medyo weird. Tingnan mo ako ang gwapo pero medyo weird. Nakangising saad nito. Hindi ka weird. Mayabang ka at puno ng kabag ang ulo mo. Ang lakas din ng tupak mo. Tabi nga, inis ko siyang tinulak para makababa ako sa sasakyan. Rinig ko naman ang pagtawa niya ng malakas. Sweetie, are you still mad? Look, I'm sorry. Natatawa niyang sabi. Pagkababa ko sa sasakyan, ay mabilis akong naglakad sa malawak na parking lot. Pero bigla akong nahinto sa paghakbang, nang mapansin ko ang logo ng isang pangalan. Enchanted, hindi ko natuloy ang sasabihin ko, nang may yamakap sa baywang ko. Pangarap ko noon magpunta dito, lalo na noong bata pa ako. Napangiti ako hindi ako makapaniwala. Para akong bata na nakatanga sa logo. Are you surprised? Tinig niya mula sa aking likuran. Humarap ako sa kanya at ngumiti, pakiramdam ko para akong maiyak. Bakit mo ginagawa ito? Because I love you. I want to see you happy, sweetie. Alam ko nalulungkot ka sa pagkawala ni Nanay Angela. Kaya ginagawa ko ito, para kahit papaano ay maibsan ang sakit na nararamdaman ng puso mo. Gamaan ang mabigat na dinadala ng kalooban mo. Para naman akong maiyak sa sinasabi niya. Bigla tuloy akong nakaramdam ng guilty, dahil sa pagtataray ko sa kanya mula pa kanina. Thank you Elias. I love you. Turan ko at niyakap siya ng mahigpit. Maraming salamat dahil nandito ka para damayan ako.
Mahal na mahal kita Elias, kahit malakas yang tupak mo. Naiiyak na saad ko. Mas mahal kita sweetie, binigyan mo ng kulay at direksyon ang buhay ko. Sabi niya at hinawakan ang chin ko. Nakatingala ako sa kanya, habang siya ay dahan-daang yumuko para halikan ako. Hindi pa nakakalapat ang labi namin nang may tumikim. Ahem, bago pa kayo mauwi sa malalim na halikan. Baka pwede na po tayo pumasok sa loob, ano? Ang init po kasi, kanina pa kami naghihintay. Kainis talaga itong kapatid ko parang kabuti. Bigla-bigla na lang sumusulpot kung saan. Tumingin ako sa kanya kasama niya pala si Finex, at nakangisi ang loko. In fairness tao pa rin naman pala siya, at marunong pangumisi. Tumalikod na ang dalawa at hawak kamay na naglakad. Natano ko naman sa hindi kalayuan si Edward at Raymond, naka-shade ang mga ito. Pagkapasok namin sa entrance ng EK ay mas lalo akong na-excite. Pero medyo nakaramdam rin ng kaunting kaba. Kinakabahan ako sumakay sa mga extreme rides. Anong rides ang una nating sasakyan? Tanong ni Elias. Parang gusto ko sa Space Shuttle. Excited na tura ng aking kapatid. Bahagya naman akong kinabahan, takot ako sa heights. Okay ba sa'yo sweetie? Nakangiting tanong ni Elias sakin. Pwede bang kayo na lang, dito na lang ako hintayin ko kayo. Nandito naman si Edward at Raymond. Wika ko. Come on ate wag kang KJ first time natin sumakay dyan, kaya lubus-lubusan na natin. Pagmamaktol ni Ella na parang bata. Don't worry sweetie I'm here. Huminga ako ng malalim. Sige na nga. Ani ko wala naman ako magagawa. Baka magtampo pa itong kapatid ko. At sayang din ang binayad ni Elias. Kung hindi ako sasakay sa mga rides. Naglakad na kami papunta sa pila, medyo mahaba ang pila, kaya kailangan namin maghintay. Edward, Raymond, tawag ko sa kanilang dalawa. Ano po iyon ma'am? Sabay nilang tanong at lumapit. Sumama na kayo sa amin. Litani ako. Bigla naman namutla si Edward sa tinuran ko. Naku ma'am hindi po ako sumasakay sa mga ganiyang ride, okay na ako dito. Tatawa-tawa nitong sabi at tumalikod. Ngumuso naman ako. Sumama na kayo kung ayaw niyong masisanti. Sambit ni Elias. Sabay naman sila humarap, at namumutla ng todo si Edward, ganoon din si Raymond. Sabi ko nga boss sasama kami, halika ni Raymond. Ano pa ang tinatayo tayo mo riyan? Saad ni Edward at tinulak papalapit sa amin si Raymond. Nasa kalahatian na kami ng pila, nang biglang may magsalita sa kabilang pila. Mga babae na nagbubulungan at kinikilig pa. Grabe ang gwapo ng dalawang lalaki. Pakiramdam ko nalaglag ang suot ko, naiihi ako sa kilig. Oo nga mas type ko yung blue eyes ang gwapo. Mas gwapo yung kulay brown ang mata. Ang hot niya kaya makalaglag sa lawal. Ilan lang yan sa mga sinasabi ng mga kababaihan. Nagbubulungan. Pero rinig na rinig naman. Lumapit ang 5 babae sa pila namin, at humawak sa railing. Hinaplos ng babae ang braso ni Elias. Hi Pogi, I'm Ann. Pwede ba tayo na lang ang magtabi? Natatakot kasi ako sa heights eh. Approach ng isang babae na blondie ang buhok. Ang mukha nito ay kulang na lang maging clown sa perya, dahil sa kapal ng makeup nito. Ang arte niya promise. Nag-beautiful eyes pa ito. Humawak din ang isang babae sa dibdib ni Finex, at bahagyang hinaplos ang matigas na dibdib ng lalaki. Hey, excuse me kalapati. Are you blind? Anas ng aking kapatid, nasa unahan kasi namin sila. At sabay tapik sa kamay ng babaeng humawak kay Finex. Huwag mong hahawakan ang boyfriend ko imported ito. Allergic ito sa mga makakati, nagkakarashes siya. At saka respeto, nandito kami ang girlfriends. Huwag masyadong lantaran lamandi ha. Molditang sabi nito sa mga babae. At ikaw babae takot ka pala sa heights, bakit ka nakapila rito? Doon ka nababagay sa mga rides ng mga bata. Dagdag pa ni Ella. Tumaas ang kilay ng babae, at mata Ray na tumingin kay Ella. Ano kung nandyan kayo? Kailangan pa ba namin magpaalam sa inyo? Mayabang na saad nito. Aba, makapal din pala ang mukha mo, kasing kapal ng makeup mo. What is your name again? Tanong ng aking molditang kapatid. I'm Ann. Kumpiyansya niyang pakilala. Kaya naman pala Makati.
Kasi naku gamutin mo yan mahirap na kapag lumala, lalong nagiging Makati. Litanya ni Ella. How dare you? Inis na saad ng babae. I dare you. Huwag mo akong susubukan. Kung ayaw mong taklapan ko yung balat ng mukha mo. Matigas na turan ni Ella. Umusad ang pila kaya naglakad na kami. Nagulat ako nang may biglang may humagalpak na tawa sa unahan. Tumingin ako sa unahan nakita ko si Finex tawa ng tawa, at hawak ang tiyan nito. Walang hiya weirdo din talaga ang lalaking ito. Hoy! Anong nakakatawa? Asek ni Ella sa boyfriend nito. Pigil itong tumawa habang namumula ang pisngi nito, pati ang tainga. Selosa ka din pala. Natatawang turan nito. Shut up Finex. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Huwag na huwag kang lalandi sa harapan ko, kung ayaw mong baliin ko yang mga buto mo. Angle nito sa lalaki. Ikaw, bakit hindi mo man lang ako pinagtanggol? Nilalandi na ako ng babaeng iyon kanina. Ani ni Elias at ngumuso. Bakit ko naman gagawin yun? Alam ko naman na mahal mo ako, at hindi mo ako lalakoan di ba? Saad ko at yamakap sa baywang niya at tumangala. Marahan niyang pinisil ang dulo ng ilong ko at ngumiti. Yeah you're right sweetie, hindi kita ipagpapalit sa mukhang clown. Aniya at dinampyan ako ng halik sa noo. Umuusad na po ang pila mamaya na kayo dyan maglambingan. Pang-asar ni Ella sa amin. Nakaupo na kami ngayon, at inaayos ang lock ng mga upuan namin. May isang lalaki ang lumapit sa akin, nakasuot ito ng uniform na may logo ng EK. Tulungan na po kita ma'am. Magalang na sabi nito. Hahawakan niya palang ako, nang magsalita si Elias sa tabi ko. Ako na, mariin na sabi nito. Yumuko naman ang lalaki at umalis, at inassist ang ibang nakasakay. Si Elias naman ang nag-ayos ng lock ng aking upuan. Sinugurado niya talaga ito, kung nakalock ba ng mabuti. Tumingin ka lang sa akin sweetie at huwag sa baba. Tumango naman ako at ngumiti sa kanya. Nasa likuran namin si Ella at si Finex, habang si Edward at Raymond ay nasa unahan namin. Pare kapag ako namatay sa nerbiyos, ikaw na ang bahala sa mag-ina ko. Anang ni Edward. Mahina akong napatawa sa sinabi ni Edward. Unti-unting umandar pataas ang roller coaster, hanggang makarating sa tuktok. Para akong malulula sa taas. Pakiramdam ko mahuhulog ako kahit anong oras. Jesus, sambit ko nang bigla itong bumagsak pababa. Mariin akong napapikit at napakapit sa hawakan. Nakapikit lang ako nang maramdaman ko ang kamay ni Elias, na hinawakan ang isang kamay ko. Kinuha niya ito at pinatong sa palad niya, at pinagsalikop ang mga daliri namin. Medyo naibsan ang nararamdaman ko na kaba sa aking dibdib. Rinig na rinig ko ang sigawan ng mga tao. Pero mas nangingibabaw ang malaking boses ni Edward na halos tumili ito. Habang umiikot ang space shuttle, ay nagsalita si Elias. Sweetie open your eyes, and look at me. Pasigaw nitong sabi. Binuksan ko naman ang mata ko, at tumingin sa kanya. Nakatitig lang din siya sa akin habang nakangiti. Kaya tuluyang nawala ang kaba sa aking dibdib. Patuloy lang ang pag-ikot at pabalik-balik ng sinasakyan namin. Pero kami ni Elias nakatitig lang sa isa't isa. Hindi na nga namin napansin, na tumigil na pala ang pag-andar nito. Tapos na po. Doon kami napatingin sa nagsalita. Si Ella pala nakababa na sila, at ibang sakay ng space shuttle. Kami na lang pala ang hindi pa nakakaalis sa kinauupuan namin. Mukhang enjoy na enjoy kayo sa pakikipagtitigan sa isa't isa. Panunokso pa ni Ella. Bumaba na kami lahat pero nagtaka ako dahil nawala na si Edward. Pagkalabas namin ay nakita ko si Edward na dumuduwal, habang si Raymond ay hinahaplos ang likod nito. Lulang-lula ako dun wika niya habang dumuduwal. Napangiwi naman ako, sana hindi ko na lang sila pinilit sumakay. Sorry Edward kasalanan ko, sana pala hindi na kita pinilit sumakay. Naawa naman tuloy ako sa kanya. Okay lang ma'am at least na experience ko sumakay sa rides na yan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Sambit niya habang sapo ang noo. Naglakad-lakad kami at nag-isip kung anong susunod na sasakyan. At dahil ang kapatid ko ay gusto ang pamatay na rides, napunta kami dito sa Extreme Tower. Magkahawak kamay kami ni Elias, habang umuusad pataas ang ride. Nang nasa tuktok na kami,
ay bigla ito bumagsak pababa. Kaya naman kulang na lang ay mapatili ako, dahil mas malala pa pala ito sa space shuttle. Pakiramdam ko malalaglag ang lahat ng lamang loob ko. Kahit nervyos na nervyos ako, ay nag-enjoy naman ako dahil kasama ko si Elias. Sunod naman namin sinakyan ay Disco Magic. Pagkatapos namin enjoy ang ibang rides, ay kumain kami sa isang restaurant dito sa loob ng EK. Nakaramdam kasi kami ng gutom, 12 na rin kasi ng tanghali, kaya kahit ako gutom na. Hindi pa naman ako nakapag-almusal kanina. Habang hinihintay namin ang order namin, ay nilibot ko ang aking paningin sa loob ng resto. Pansin ko lahat ng babae sa loob, ay sa direksyon namin nakatingin. Ano ba yan ang hirap nyo naman kasama? Saad ko. Woy sweetie, tanong ni Elias. Paano ba naman kasi lahat ng babae dito sa loob sa inyo nakatingin? Para kaming may kasamang celebrity na laging sinusundan ng tingin ng mga tao. Sweetie, tanggapin mo na kasi na gwapo ang boyfriend mo. Habulin ng mga babae. Mayabang naturan nito. Ang kapal mo talaga. At sabay tampal sa braso niya. At isa pa akala mo kayo lang nahihirapan, kami din naman ang gaganda kaya ng kasama namin. Turan niya at sabay nguso sa bandang dulo ng resto. Sinundan ko naman ang tinuturo niya. Dama po ang mata ko sa 10 kalalakihan na naroon. Kumakain sa mahabang lamesa. Pero lahat sila ay nakatingin sa pwesto namin. Bakit kasi ang gaganda nyo? Bakit kasi ang ganda mo? Mahina niyang turan sa huling salitang binigkas niya. Uminit tuloy ang magkabilang pisngi ko. Yumuko ako para maitago ang ngiti sa aking labi. Ay, si Ate Eka kinikilig. Tukso sa akin ni Ella. Magtigil ka Ella, tatampalan kita ng plato. Sabi ko sa kanya. Sus ayaw pa aminin, kinikilig ka naman talaga ano. Pakipot na bulaklak. Dagdag pa ni Ella. Masamang tingin ang pinukol ko sa kanya. Ma'am Annika wag na po kayo menas, kung maraming tumitingin kay Sir Elias at kay Sir Finex. Hindi lang naman sila ang gwapo at tinitingnan dito, kami din ni Edward. Ani Raymond sa kabilang lamesa. Tinuro niya ang isang lamesang na uukupahan ng 5 matatanda, nakatingin nga ang mga ito sa kanila. Oh, di ba problema ang pagiging gwapo ma'am, kahit matanda kinikilig pa sa amin. Nakangiting saad naman ni Edward, na mukhang nakabawi na ng lakas mula kanina. Kayo na ang gwapo. Ani ko, pagkatapos namin kumain, ay nag-umpisa muli kami maglakad-lakad at mamasyal sa buong EK. Umupo kami ni Ella sa isang bench, habang si Elias at Finex ay bumili ng ice cream. Ate, paano mo malalaman kung mahal mo na ang isang tao? Tumikwas ang isang kilay ko sa tanong ni Ella. Bakit niya tinatanong yan may boyfriend naman siya. Bakit mo naman naitanong? Turan ko, para kasing mahal ko na siya, nahuhulog na ako sa kanya ate. Naguguluhan ako sa sinasabi niya. Ano bang sinasabi mo Ella, di ba may boyfriend ka na? Hindi mo ba mahal si Finex? May iba ka bang mahal? Tanong ko. Si Finex ang tinutukoy ko ate, mukhang mahal ko na siya. Pinigilan ko naman kaso kasi kainis kasing pusong ito. Lalo lang ako naguluhan sa pinagsasabi ni Ella. Di ba boyfriend mo siya? So ano naman kung mahal mo siya? Natural lang iyon at walang masama. Sambit ko. Hindi ko naman talaga siya boyfriend ate, nagpapanggap lang naman kaming dalawa. Nandito rin kasi ang ex-girlfriend niya, at kailangan namin pagselosin ang ex niya para bumalik sa kanya. Hindi ko alam ate kung kakayanin ko pa magpanggap, habang tumatagal kasi minamahal ko na siya. Anong gagawin ko ate? Bigla akong na-stress sa mga nalaman ko kay Ella. Paano niya ito kinakayang itago, at makita ang taong mahal niya na may mahal na iba? Bakit ba kasi pumayag ka? Tanong ko, dahil inalok niya ako ng 5 milyon. Milyon kapalit ng pagpapanggap ko. Naisip ko kasi malaking tulong ito sa atin, at lalong-lalo na kay nanay. Ang kaso wala na si nanay, kaya wala na sigurong dahilan para magpanggap pa ako bilang girlfriend niya. Kung ano ang magiging desisyon mo, ay susuportahan kita Ella. Basta ingatan mo ang puso mo. Masarap magmahal pero sobrang sakit kapag nasaktan. Ani ko at hinawakan ang kamay niya. Magdidilim ng maisipan namin magmerienda, lahat yata ng rides ay nasakyan namin. Maliban na lang sa mga pambata.
Gusto pa sana nilang sumakay sa jungle log jump, kaso ayoko na dahil baka mabasa kami, wala pa naman kaming dalang mga damit. Habang hihintay namin si Elias, ay umupo muna kami sa bench. Nag-CR kasi ito, ang tagal niya nga bumalik, ano na kaya nangyari sa isang iyon? Si Finex naman ay naghanap na pwede naming makainan, karamihan kasi ng kainan sa loob ng EK ay puno na. Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Saan ka pupunta ate? Tanong sa akin ni Ella. Mag-CR lang, sabi ko pero ang totoo ay pupuntahan ko si Elias, ang tagal niya kasi bumalik. Habang naglalakad ako, ay hindi maiwasan may makabunggo ako, medyo marami kasi ang tao ngayon. Nagpunta ako sa men's room, at ilang minuto maghintay sa labas, pero walang Elias ang lumabas mula roon. Baka pabalik na rin yun, naglakad na lang ako pabalik sa pwesto namin. Pero napatigil ako sa paghakbang, nang makita ko si Elias naglalakad papunta sa likod ng isang resto. Anong gagawin niya roon? Sinundan ko siya, gusto ko malaman kung ano ang gagawin niya sa lugar na yon. Tumigil ako sa paglalakad, dahil huminto ito sa pinakalikod ng isang pader. Nagtago ako sa likod ng dingding, kaya kita ko kung anong ginagawa niya. Nagtaka ako dahil may kinakausap itong isang babae. Dahil may ilaw naman kinaroroonan nila, ay kita ko kung gaano kaputi at kakinas ang balat ng babae. Halos magkasing tangkad lang kami ng babae. Sino ang babaeng iyon? Hindi ko kasi masyado makita ang mukha, dahil naka-side view ito. Base sa ekspresyon ng mukha ng dalawa, halatang nagtatalo ito. Pero iba ang nakikita ko sa mga mata ni Elias. Tama ba ang nakikita ko, may sakit? At pangungulila sa mga mata niya? Bakit parang nasaktan ako? Tumalikod na ang babae sa kanya, saktong sa direksyon ko ito nakaharap. Ganoon na lang ang pagkagulat ko sa aking nakita. Tama ba itong nakikita ko, o nadudulang lamang ako? Para akong nananalamin sa aking nakita. Ang babae ay kamukhang kamukha ko. Magkaiba man ang kulay ng mga mata namin, pero kamukhang kamukha ko siya. Paalis na sana ang babae, nang hawakan siya ni Elias sa pulsohan nito. At hinigit papalapit sa kanya at hinalikan. Teka, hinalikan niya ang babae. Bumigat ang paghinga ko sa aking nasaksihan. Parang may sasabog sa loob ko na hindi ko malaman kung ano. Lalong sumikip ang paghinga ko nang tumugon ang babae, habang ang kamay nito ay nakakapit sa batok ni Elias. Habang ang kamay naman ni Elias ay nakahawak sa baywang ng babae. Nagtubig ang mata ko, at tuloy-tuloy pamatak ang aking luha. Bakit? Bakit ang sakit? Ang sakit-sakit, parang sinasaksak ng matulis na punyal ang puso ko. Kusang humakbang ang paa ko paatras, at tumakbo papalayo. Habang patuloy ang pagbagsak ng aking luha. Sino ang babaeng yun? Sino siya sa buhay ni Elias, at bakit hinalikan niya ang babae? May relasyon ba sila? Ano ba talaga ako kay Elias? Mahal niya ba talaga ako? O, baka pinaglalaruan niya lamang ako, katulad ng mga ibang babae niya. Ang daming tanong ang nabuo sa utak ko. Ang dami kong gustong itanong kay Elias. Pinahid ko ang basang pisngi ko, bago tuluyan makalapit kay Ella. Ate, nakita mo na ba si Kia Elias? Tanong niya nang makalapit ako. Hindi casual lang na sagot ko. Mauna na ako sa kotse, biglang sumama ang pakiramdam ko. Gusto ko na magpahinga. Turan ko at tumalikod na. Ma'am Annika, saan ka pupunta? Tanong ni Edward. Sa kotse gusto ko magpahinga. Sagot ko. Sasamahan na po kita. Sambit nito. Sa sobrang lawak ng parking lot, ay nahirapan kami hanapin ang sasakyan. Ang dami na din kasi nakapark ngayon na kotse. Ilang sandali pa ang inilibot namin, nang matano ko ang itim na van. Tinuro ko iyon kay Edward, at mabilis kaming naglakad papunta doon. Nang makarating kami sa harapan ng sasakyan, ay pinagbuksan niya ako ng pinto. Paakyat na sana ako nang magsalita si Edward. Okay lang masaktan ma'am. Natural lang yun dahil nagmamahal ka. Mahal na mahal ka ni Sir Elias at alam ko yun. Sa tagal ng pagiging driver ko at tauhan niya. Ngayon ko lang siya nakitang naging masaya ng totoo, nang dahil sa'yo. Kumunat ang noo ko dahil sa sinabi niya. Lumingon ako sa kanya. Kung mahal niya ako, hindi siya makikipaghalikan sa ibang babae. At kung totoong mahal niya ako, hindi niya ako magagawang saktan.
Tumulo na ng tuluyan ang luha ko, tuloy-tuloy ito sa pag-agos. Para itong isang ilog na walang katapusan. Ngayon sabihin mo sa akin Edward, mahal ba talaga ako ng boss mo? O, isa lang din akong laruan katulad ng ibang babae niya. Pang-polypass oras kapag naboboard siya. Yumuko lang ang lalaki at hindi na nagawang sumagot. Tumalikod na ako sa kanya, at pinunasan ang luha sa aking pisngi. Yung babae, sino siya? Tanong ko. Siya po si Ma'am Samantha, ang dating girlfriend ni Sir Elias. Sa pagkakaalam ko ay minahal din dati yun ni Boss Elias. Nasira lang sila dahil masyadong babero si Boss dati. Mariin akong napapikit sa sinabi ni Edward. Minahal dati. Kung babalikan ang pag-uusap nila ni Eleazar at ni Elias. Ang sinabi niya doon, ay parang lumalabas na nilandi siya ni Samantha. Bakit iba ang kwento ni Edward? Totoo nga siguro ang sinabi ni Eleazar, na inagaw ni Elias ang babaeng mahal nito. Gaano katagal ang relasyon nila noon? Kahit nasasaktan na ako, ay patuloy pa rin ako sa pagtatanong. 2 taon Ma'am Annika, sagot niya. Naging masaya din ba sila noon? Garagal ang boses ko habang sinabi iyon. Opo, umakyat na ako sa sasakyan, at hindi na pinatapos pa ang sasabihin ni Edward. Sunod-sunod ang luhang pamatak sa aking mata, ang sakit tanggapin na minahal pala ni Elias ang Samantha na yon. Dahil ba magkamukha kami kaya niya ako pinaibig? Natano ko mula sa loob ng sasakyan ang palapit na si Elias, kasama si Ella at Finex. Agad akong nagpunas ng mukha, at nagpanggap na natutulog. Sa bintana ko sinandal ang ulo ko, at bahagyang yumuko. Rinig ko ang pagbukas ng pinto ng sasakyan, at pagtabi niya sa akin. Kinagat ko ang pangibabang labi ko, nang hawakan niya ang kamay ko. Gusto ko man tapikin ang kamay niya ay hindi ko magawa. Dahil mas gusto ko panindigan ang pagpapanggap ko na natutulog. Sweetie, are you okay? Anong nararamdaman mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Nag-aalala ang tono nito. Huwag mo akong tatanungin kung anong nararamdaman ko dahil nasasaktan ako. Gusto ko man isatinig pero hindi ko kayang sabihin. Sa haba ng oras na biyahe namin, ay hindi ko na malayan nakatulog na ako. Ate, gising na, nandito na tayo. Boses ni Ella. Nagmulat ako ng aking mata, at tuloy-tuloy na bumaba ng kotse. Kahit sulyapan siya ay hindi ko ginawa. Pagkababa ko ay sinalubong ako ni Edward. Yung pinag-usapan natin, pwede bang atin-atin na lang yun? Mahinang turan ko. Tumango naman si Edward. Bilang sagot, Sweetie, tawag sa akin ni Elias at sabay hawak sa siko ko. Humarap ako sa kanya at tinitigan siya, na walang kahit anong emosyon sa mata. Okay naman tayo diba? Nababahalang tanong niya. Ngumiti ako sa kanya. Oo naman, wala tayong problema, pagod lang talaga ako. Sagot ko sa kanya. Halika na Ella, yaya ko sa aking kapatid. Ihahatid na kita Sweetie. Alok ni Elias. Hindi na umuwi ka na, alam kong pagod ka rin. Kita na lang tayo bukas sa opisina. Malamig na sabi ko at tumalikod na, at nagsimulang humakbang. I love you. Rinig kong sabi niya, napapikit ako at kinuyam ang dalawang kamao ko. Salitang I love you, yun na ata ang masakit na salitang narinig ko mula sa kanya. Ang salitang I love you. Ang unti-unting humihiwas sa puso ko, lalo't na galing mula kay Elias ang salitang iyon. Ang sakit. Nasasaktan ako ng sobra. Nagpatuloy ako sa paglalakad. At hindi pinansin ang sinabi niya. Hayaan mo na pare, pagod lang siguro. Narinig ko pa ang sinabi ni Finex kay Elias.